Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Yun. Ang ating gospel reflection, Jesus and Beelzebul. So that Okay. is taken from the gospel according to Luke. Okay. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was driving out a demon that was mute, and when the demon had gone out, the mute man spoke, and the crowds were amazed. Some of them said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay. Ako, ang napili ko dito ay yung sign from heaven. Sign from heaven. Ay, yung sign from heaven. Halos hindi ko maano pero yan talaga yung hiningi ko noon no? Yung sign from heaven. Na, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Kahit gano'n, yung mga tanong, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Lord, mali ba ito? Yung gano'n. So, actually, yung paghingi ng sign kay God para sa akin, hindi ako napapangitan kasi dun pa lang, naisip mo na si God di ba? Kunyari, meron kang gagawin. Yes. Gawa ka lang ng gawa. Samantalang pag humihingi ka ng sign, parang nagpapaalam ka, di ba? Parang naalala mo, teka, tanong ko muna sa nanay ko, sa tatay ko, kung tama ba ito, ganon. So para sa akin, okay lang yon. Ngayon, meron kasing time na yung sign nababaliktad kasi ito at sa akin tong experience merong time na kasi gusto ko kunyari bilhin itong kulay pula na baso gusto ko to pero ang pinagdasal ko Lord bibiling ko ba to tas biglang biglang iba yung gustong parang
ito yung gusto ko. Ngayon, may nagtatalo yung isip ko, pero ang pinapakpan na sinasabi ko, ito yung gusto ni Lord. Pero actually, ako may gusto nun, nung bagay na yon. Kaya minsan, ah, ang basis ko na lang talaga dito, kasi sabi nga ni Lord na minsan yung paghingi mo ng sign, pero obvious naman na talagang kay God yan, di ba? Huwag ka na humingi ng sign kasi kita mo naman na kung against kay God yan at saka kung kay God yan. Dito kasi medyo mahirap nung time nun kasi andun mismo si Jesus. Hindi pares ngayon na nasa Bible lahat. No, alam naman natin talaga yung good from bad. So tatanungin mo pa ba yan yung good ba to o bad? 'Di ba? So ang parang inaano na lang ngayon yung ano ang iyong discernment. Kasi pag discernment, dalawang good yon, which is better, the good or the best, parang ganun. Yung sign yung bad tsaka mali, hindi rin hinihingi ng sign yon. So, yun yung parang nakita ko dito na yung sa paghingi ng sign. Yeah. Amen. Ang na-pick up ko ron sa message mo, importante sa'yo yung sign. But it should come from heaven. Ayan yung ano. Kaya nga, maganda yung sabi mo, gusto kong tanungin si God. And when you ask God, that means you are praying, Lord, give me the grace to know the sign na galing sa iyo. Yun yung na-pick up ko. Okay, ako naman, divided. Divided. Ano kasi yun yung divide, that means it diminishes. Pagka nag-divide ka, di ba, ang result nun, bababa. It parang reduce, decrease. Yan yung mga ano. And that is a negative, negative impression na naitatanim sa atin. Now, divide is something that parang instead na united yung isang household or family or a community, pagka dinivide mo yan, medyo humihina because yung force instead na halimbawa 100 sila, na-divide mo yan, to 50 na lang. Siyempre, mas malakas yung force ng 50. Ng 100, di ba? Kesa ron sa na-divide na. So, this is the yung gospel na ito. Parang doon ako nagpa-focus. Na yung division in a family, in a household, in a community, ay bumababa ang nagdidiminish ang kanilang effectiveness o yung kanilang power. Bumababa yon. Kaya nga, it is always good to think na dapat kita lang tayo, united in mind and heart. Now, ang nakikita ko lang, ang nagkokos ng division is either brought about by external forces or pwede rin nanggagaling sa loob, no? Because of their, siguro yung parang insecurities or naiinggit, ganon. So yung cause na pinanggagalingan yan is kung wala namang intention na masama, that is misunderstood. Kung masama ang intention, ang ibig sabihin yan yung mga intentional na talagang gustong sirain or sirain ka or hindi niya alam, sinisira niya yung buong community. So, ang tingnan natin yung hindi intentional, no? Because yung intentional, minsan nakikita natin na obvious Yung misunderstanding. So, how can we, yung parang focus lang tayo dun sa mga tao na hindi naman intentional and yet na trap tayo doon. Okay. Okay. So, dun sa sinabi mo, maganda yung kasi yung dito sa parable na kinuwento ni Jesus, hindi naman yan nangyayari sa atin ngayon 'di ba?
So, i-apply natin yan doon sa family. So, sa family, meron talagang division. Anything na buo, pag na-divide, para sa pagkain, nabubulok. 'Di ba? Pero sabay naman sila niluto. So, Yeah. nabubulok. So, ngayon, um, hindi siya maganda yung may division. Kasi sabi mo nga na it weakens the body of whether the family or the community. Ngayon, dahil ang kadalasang cause sa ngayon ng division is misunderstanding, 'di ba? So, ang focus dapat natin ngayon yung bakit nagkakaroon ng misunderstanding? Kasi pag sinabing misunderstanding parang hindi siya intentional kasi he's trying to understand but he missed it. Yeah. He missed yung The point. the point of it, Yeah. 'di ba? So ngayon kung tayo ngayon dito nakikinig tayo, alam natin to, narinig natin, ayaw natin yan ng division, ganyan. Yeah. So, ayaw natin magkaroon ng misunderstanding. So, since napakinggan natin yung salita ng Diyos at pumasok sa loob natin, Yeah. wag natin, Yeah. at, Nandun na tayo sa ano. So, sabihin mo na yung message ng Holy Spirit sa atin. Okay. so yung message nga na nandito tayo ngayon na pilitin nating intindihin kung sino man yung kausap natin sa pamilya natin. Family na muna tayo, no? Kausap natin or kaibigan natin. Pakinggan natin siya para hindi tayo magkaroon ng misunderstanding. Yes. There was no intention kasi nakikinig ka. No, pag ang intention bad, hindi pa siya nagsasalita, alam mo na, ready ka na sa sasabihin mo. So ito, nakikinig ka dahil napakinggan natin tong sinasabi ni God na hindi maganda yung may division. Yes, Ayun, so, okay yun talagang we are becoming aware. Dapat maging aware tayo if there is that parang intrusion ng masamang spirit doon sa ating parang that is causing division, di ba? So, ang sa akin naman, kung ngayon, okay, that we are aware, let us do everything so that we will decipher. Ano ba itong nagiging cause sa atin? Is it coming from an intentional na sirain yung ating household, yung ating community, yung ating family? If that is intentional, siyempre alam na rin natin that it is caused by the evil one. And the evil one, sino ang pangontra natin dyan? It is our Lord Jesus. Yun lang. We cannot do anything of coming from our own power. Pero kung halimbawa unintentional, hindi talaga sinasadya, but it is only a misunderstanding, dito meron tayong magagawa. So that's why, sabi nga ni Malu, we have to try to listen dun sa tao na yun. Bakit niya ginagawa yun, di ba? And pwedeng good intention, pero it might be misunderstood, hindi na ipaliwanag mabuti. So, maganda talaga yung ganon. So, it is important that we parang kailangan nating alamin saan ba nanggagaling yung nagbibigay sa atin ng division. If it is intentional, that means it comes from the evil one. Kung galing sa evil one yun, walang makalalaban dyan kundi ang ating Panginoong Jesus, not us. Yon. Kung misunderstanding naman, unintentional, yan ang meron tayong magagawa. But try to understand yung tao na yon. Listen to that person. Diba? Ayun, yun yung siguro ang na-pick up ko from this gospel. Yes, okay. Meron ba tayong example? Example. Sa ano natin? Doon na lang sa ating community or sa mission natin, yung
PPAP mismo, yung Paris Pastoral Accompaniment Ay, sa Program. pangalan pa lang, accompaniment. Oo. So, meron talagang nagkokos ng division at time. Nalalaman namin kung yan ay galing sa evil one. Unang-una, bakit galing sa evil one? Yung Because feeling. ang ano parang ibig sabihin, yung taong nagkokos nun, nakikita mo kung ano yung spirit na ano, hindi ba? Yung parang galit agad siya, ayaw na niya makinig, parang yun sa kanya lagi ang pinapuwersa niya na i-push. Ayun, nakikita natin yon. And minsan nakikita natin that hindi na niya pinapakinggan yung mga ibang tao, but rather, naghahanap siya ng kakampi. No? So, ang dami niyang kinakausap to get somebody to be with them. Ayan, isa na yon sa sign na nakita namin. Kaya yon, we just always pray. And yung tao na yon, we do not condemn, but we try to listen kung saan nanggagaling yon. So, meron naman talagang nangyari sa atin na yung misunderstanding talaga. Kasi kung ano yung sinabi ko, hindi Ganun eh. ganon ang kanyang naging interpretation. Why? Because at that time, parang siya ay ang daming mga iniisip na problema. So that yung kanyang attention wala doon sa sinasabi ko. So that means parang siguro nung narinig niya, ito yung ano niya, narinig niya, akala niya ganito. Yan yung akala, no? Normally, ang akala is always wrong. Kaya nga, sinasabi niya, akala ko ganun eh. So, pagka nag-usap, you will be able to find out na talagang it is an unintentional misunderstanding lang talaga. So that solves the problem. Wala masyadong problema pagka ganon. Only a At the moment. clarification, nag-usap, alamin kung ano nangyari, and kung parehong nakikinig, there will be a resolution. Okay. Which happens to all communities. Yes, to family, Yes, even in the even to family. families. Kaya normal lang po yan. Mm, At normal din naman yung reaction, pero kailangan may effort. yes. Kaya itong ginagawa natin will help us remind of the effort that we will do para ma-overcome natin yun, because everything is grace from the Lord. Yes, okay. Amen. So, see you again tomorrow in our coffee time with With God. God.